Hollywood TV. Nakapanglumbaba sa mesa niya si Bella. Hindi siya makapaniwalang aalukin siya ng date ni Jake. Sa panaginip lang niya nangyayari ang mga iyon. She felt so overwhelmed na gusto niyang tumalon sa ibabaw ng kama niya at magsisigaw ng, "He asked me on a date!" ng paulit-ulit. Pero na-depress siya nang maalala na compromise date lang yon. She sighed and tried to cheer up. Tinawagan niya ang kanyang mga kaibigan para humingi ng tips sa pakikipag-date. Una niyang tinawagan si Fiel. Kahit palagi itong negative sa aspeto ng pag-ibig, maaasahan naman ito pagdating sa fashion. Ito ang takbuhan nila ni Fon tuwing namomroblema sila sa isusuot na damit sa kung anong okasyon. Pangmodelo talaga ang ganda nito at hindi niya alam kung anong ginagawa nito sa course nila noon na pulos jik ang nakakasalamuha sa araw-araw. Mas bagay na rumampa ito sa catwalk kaysa magkapakapuyat sa computer sa paggagawa ng 3D illustrations. Yellow? Iyon ang paraan nito ng pagbati para maging cute ito. She found it pathetic. Blue? Iyon naman ang palagi niyang sagot dito. Tumawag ito. "Oh, Bella, bakit ka napatawag?" Tanong nito. "Fiel, busy ka ba? I need your help. Pwede bang pumunta ka rito sa bahay namin? Wala itong pasok dahil Sabado ng araw na yon." "Call me Fiel and I'll be knocking on your door in a minute." Sagot nito. Hindi talaga nito gustong tinatawag ito sa tunay na pangalan nito. "Okay, thanks." Sunod naman niyang tinawagan si Fon pero walang sumasagot sa telepono nito. Hinayaan na lang niya to. Tutalin nandiyan naman si Fiel para tulungan siya. At habang hinihintay ang kaibigan ay binuksan niya ang kanyang dresser at tinignan ang mga damit niya. Hindi niya alam kung anong isusuot kahit marami naman siyang pagpipilian. "Jeez, Bella, calm down." Pagpapakalma niya sa sarili. "It's just a compromise date. Kabayaran sa kasalanan mo sa kanya. No need to be overexcited." Naramdaman uli niya ang muntik sakit na yon. Aalokin kaya siya ng date ni Jake kung wala siyang kasalanan dito? Naputol ang pagmumuni-muni niya nang may kumatok sa pinto ng kwarto niya. Lumapit siya at binuksan yon. It was Fiel. Dumating na pala ito and she felt so elated and relieved. "Hello Bella, bakit ka ba nangiistorbo? Alam mo naman sagrado ang tulog ko para sa atin. Mabuti ka bakasyon, ako. Manganganak na naman ang eyebags ko nito. Shucks!" Umandar na naman ang pagka-bitter nito. Umupo ito sa kama niya. "Okay, I'm so sorry Fiel. Kaya lang may problema ako." Isinara niya ang pinto at hinarap ito. Hawak ang dalawang napili niyang isusuot. Alin dito ang mas maganda? Kumunot ang noon nito. Inihanda na niya ang tainga niya sa pagbrida nito. "Oh, anong gagawin mo sa mga damit na yan? Wala ka naman yatang dadaluhang okasyon eh." "I have a date, Fiel, and I don't know what to wear." Inilapit pa niya rito ang dalawang damit. "A date? Kanino ka makikipag-date? Saka kailan ka pa umuo sa mga date na yan? Sa pagkakatanda ko, wala ka naman tinatago ang date since college. Kaya nga akala ko tibo ka, tapos ngayon makikipag-date ka?" Napangiwi siya sa sinabi nito. "Tibo? Hello? Nakita mo ba ang katawan ko? Malusog ang dibdib ko, malit ang baywang ko. Saka ang buhok ko, mahaba at kulot na kulot." Tinikwas pa niya ang buhok niya para ma-emphasize ang kanyang sinasabi. "And I wear dresses. Girl ako from head to toe, Fiel. Lalaki rin ang pinag-iinteresan ko. So anong tiburon?" Pagtatagol niya sa sarili. "Wala," sagot naman nito. "But looks can be deceiving." Nakasimangot ito tumingin sa ibang direksyon. "So may problema yata ito sa mga tibo. Wala siyang panahon para alamin ko anong bumabagabag dito. Date niya ang dapat na pagtuunan niya ng pansin." "But Fiel," pagmamakaawa niya rito, itinaas niya ang dalawang damit. "Ano ba talaga magandang isuot? Sige na naman, please. Tulungan mo na ako. Mamayahan ang date ko at ayoko namang ma-turn off sa akin ang kadate ko. Please." Kulang na lang ilumuhod siya sa harap nito. Hindi niya akalaing mahihirapan siya rito ngayon. Hindi yata tama ang timing ng pang-istorbo niya rito. Bumuntong hininga ito tumingin uli sa kanya. "Walang maganda sa mga yan," sagot nito.
Napasimangot siya. Mas iitim ka kung dark green ang susot mo. Hindi ka kasing puti namin ni Fawn, kaya huwag ka na mangarap na magsuot ng ganyan. Magmumukha ka namang champurado sa color brown. Ano ka ba, Bella? Kung minsan ay hindi talaga niya masikmura ang sobrang kaprangkahan nito, kumuha ito na isa pang damit sa dresser niya. Halos lumuwa mga mata niya sa napili nito. It was a red spaghetti strap dress na regalo nito sa kanya noong huling birthday niya noong nasa bansa pa siya. Hindi niya kayang suotin niyon dahil napakaikli niyon at masyado revealing. Kitang-kita ang cleavage at likod niya. Pakiramdam niya kakabagin siya kapag sinuot niya iyon. Pinakatago-tago na niya iyon sa ilalim ng dresser niya pero nakita pa rin ito. Fiel, baka hindi na yan kasya sa akin. She tried worming her way out of it. Ayaw niyang isuot yon. It would be the death of her. But she knew her friend too well. Ayaw nitong sinasalungat ang gusto niya. Tatawag-tawagan mo ako para humingi ng advice sa kung anong susuot mo. Tapos ayaw mo naman sa napili ko. Bella, ang labo mo. I'm telling you, put this on and my anger will disappear. Wala na siyang nagawa kundi tanggapin ang damit. Ayaw niyang magalit ito pero parang lulubog siya sa kinatatayuan niya habang tinitingnan ng damit. Lumapit ito sa kanya at hinawakan siya sa magkabilang balikat. Tinignan niya ito. Bella, if you really want to impress your date, you have to look your best. Hindi naman ginawa ang damit na yan para mapahiya ka. It was made to flaunt your assets, in which you are abundant. Saka maputi kang tingnan sa red. Yan ang laging sinasabi sa uniform. Inggit sa kulay mo ang lola mong yon. Nakita mo naman ang damit na yan, ikaw kaagad ang naisip ko. Nakangiting pahayag nito. Kahit minsan ay hindi niya matake ang pagiging pessimism nito. Hindi ito naman ang nagbibigay na encouragement sa kanya, lalo na kung susuko na siya at kailangan niya ng taong magbibigay ng lakas sa kanya. Ngumiti siya. Thanks, Fiel. Lumabas siya ng kanyang silid at nagtungo sa banyo. Doon niya sinukat ang damit. Walang salamin doon, kaya bumalik siya sa silid niya. Napanganga si Fiel nang makita siya. Kinabahan siya kung humarap siya rito sa salamin para tingnan ang itsura niya. Napasinghap siya nang makita ang kanyang sarili. Hindi mapakali si Bella at palakad-lakad siya sa sala nila. Malapit na mag-alas 8, anumang oras ay darating na si Jake. Nakamasid lang sa kanya ang kanyang ina at si Brianna. Kahit abala ito sa paglalaro sa iPad niya. Ate, ano ba? Kanina ka pang pabalik-balik dyan. Nahihilo ako sa'yo. Reklamo ng kapatid niya. Hindi niya pansin nito. Mas nag-aalala siya sa sasabihin ni Jake kapag nakita siya. Kanina tuwang-tuwa si Fiel nang makita siyang suot ang damit na ibinigay nito. Kinuhaan pa siya nito ng litrato para ipakita kay Fawn. Bago umalis binigyan pa siya nito ng iba pang tips sa pakikipag-date at tinulungan pa siyang mag-ayos. Bihira niyang makita ang ganung reaksyon dito. She couldn't wait to see Jake's reaction. Anak, ngayon lang kita nakita nagsuot ng ganyan. Bagay na bagay sa'yo. Lumulutang ang ganda mo, nahangiting sabi ng kanyang ina. She felt her mother's pride habang nakatingin ito sa kanya. Ma, what if I fail? Paano kung hindi niya magustuhan ng itsura ko? Paano kung hindi siya tumuloy sa date namin? Paano kung madulas ako? 3-inch stilettos pa naman ang suot ko ngayon. Baka ikahiya niya ako. Shucks, ayoko mangyari yun, ma. Natatawang lumapit sa kanya na hinawakan siya ng baba. Bella, anak, ano ka ba naman? Calm down. She inhaled deeply. Ako magsasalita siya nang hawakan nito magkabilang pisngi niya. Kung hindi ka kakalma, lalo ka talaga madidisgrasya. Act naturally na parang mga kaibigan mo lang ang kasama mo. Magsasalita pa sana siya nang may marinig siyang ugong ng sasakyan sa labas. Si Jake, bigla na naman siyang kinabahan. Parang gusto niya tumakbo na lang at magtago sa silid niya. Nahihiya siya sa suot niya, ngunit bago pa siya makatakas ay pumasok na ito kasama ang kanyang ama. Nagtatawanan pa sina Jake at ang ama niya pero natigilan nito nang tumingin sa kanya. Hi, good evening. Kiming bati niya rito. Tila natulala at natauhan nito nang bahagyang ipilig nito ang ulo. Tumikhim muna ito bago tumingin uli sa kanya. Nginitian siya nito. Hi Bella, ready to go? Yaya nito sa kanya. Medyo na-disappoint siya dahil wala naman lang itong sinabi tungkol sa suot niya o sa itsura niya. Pero dahil dumating naman ito, hindi na niya pinansin yon. He offered her his hand
At ngumiti siya at tinanggap iyon. Nagpaalam na sila sa kanyang mga magulang. She couldn't be more happier. "By the way, Bella, you look so pretty tonight." Bulong ni Jake habang nakahawak ito sa braso niya. Biglang kinabahan si Bella nang papasok na sila sa Love Restaurant. "Thanks." Bulong din niya rito. Naiilang siya sa tinging pinukol sa kanya ng mga taong kumakain doon. Lalo na ang kalalakihan. Paninibugho naman na nakikita niya sa mga mata ng kababaihan. She had never felt this way before. "Jake." May lumapit na babae sa kanila at sinalubong sila. Bigla ay parang gusto niyang manliit sa itsura niya. Napakaganda ng babae kahit mukhang mata rito tingnan. And she envied her pretty curls. Mas maganda ang buhok nito sa kanya. Parang modelo to kaya ang tapatan si Fiel sa ganda. Elegante rin itong kumilos. Her voice was familiar though. "Naomi?" Tawag ni Jake sa babae. She was shocked. So ito pala si Naomi Marquez. "Oh, sino tong kasama mo, Jake? A new conquest? Girlfriend?" Tiningnan siya nito. Kimi nangingitian niya ito. Naomi smiled back. "Hey Naomi, nahawa ka na yata kay Leabel." "Nagiging ususera ka na," sabi ni Jake dito sa himig na nagbibiro. Tumawa siya. "Syempre, lagi ko siyang kasama rito kapag nasa Isla Agni kami." Bumaling si Jake sa kanya. "Bella, meet Naomi Marquez, my friend at may-ari ng Love Restaurant. Siya rin ang pinakamasarap magluto rito." Nakita niyang bahagyang natigilan ng babae pero ngumiti ito sa kanya. "Naomi, this is Bella Esquivel, my high school classmate and friend." Inilahad niya ang kamay niya rito. Nakita naman niya ang pag-aalala sa mga mata nito, as if she was trying to warn her. So she had recognized her. Naomi shook her head. "Nice to meet you, Bella. Sumunod na kayo sa akin. Nandito ang table niyo." Nauna na itong naglakad sa kanila habang siya'y palingalinga sa paligid. Every corner of the place, the decor and the furniture spoke of wealth. Napaka-elegante ng lugar na iyon para sa kanya. Parang hindi siya bagay ron. "This is the special corner of our restaurant." Nilingon niya si Naomi nang magsalita ito. Napasinghap siya nang makita ang pinuntahan nila. It was an open-air veranda with a view of an exquisite garden below. May narinig din siyang lagaslas ng tubig na marahil ay nagmumula sa isang fountain. Ito ang reserved area for couples na gusto ng romantic ambience. Kaunting tao lang nakakapunta rito. Mga kamag-anak at kaibigan ko lang. And you are one of the lucky few. Pagkasabi niyon ay naglakad na ito papunta sa loob ng restaurant. May table doon na naghihintay sa kanila. Inakay siya ni Jake doon at inalalayan siyang umupo sa isa sa dalawang silyeroon. "Thank you." Ani at nginitian nito. Umupo ito sa katapat na silya at hinawakan ng kanyang kamay. Tiningnan niya ang magkadaop ng mga palad nila. She felt that familiar heat again. Only Jake could make her feel calm and giddy at the same time. "You're always staring at my hand, Bella. Kahit nung high school pa lang tayo." Untag nito sa kanya. Ito naman ang tinitigan niya. She could see sincerity in his clear gray eyes at parang tuwang-tuwa itong makita siya. "What's so special about it?" Pagpapatuloy nito. "Wala naman. Siyempre, hindi ka ba matutuwa kung hawak ng taong mahal mo ang kamay mo? Pakiramdam mo, you're made for each other, lalo pat matagal nang hinihintay na muli kayo magkita at magkasama." Tila nangangarap na wika niya. "Taong mahal mo? You mean me?" She stiffened. "Uh-oh, what did she say?" "Ha?" Tumawa siya para hindi nito mapansin ang pag-iwas niya. "Anong sinabi ko?" Tinapik niya ang kamay nito. "Huwag mong pansinin ang sinabi ko kanina. Concept ko yun sa gagawin naming 3D project pagbalik ko ng Singapore. Sorry." "Ano ka ba naman, Bella? Ang pangit na excuse mo. Bakit may naisip ka pang made for each other churva? Tapos gagawin 3D project? Tanga lang ang maniniwala sa'yo, babae ka." Pangangaral niya sa sarili. Wala namang sinabi si Jake. In fact, wala nga ito reaction. She didn't know what she was thinking at that very moment. "Jake, okay ka lang?" Tanong niya rito. Tumingin ito sa kanya with that mysterious expression in his eyes. Napailing ito at nginitian siya. "I'm fine." Binitawan nito ang kamay nita at sinanyosan ng waiter para dalhin ang pagkain nila. Magsisimula na sana silang kumain nang tumayo si Jake at lumayo upang sagutin ang nagring na cellphone nito.
Maya-may lumapit ulit sa kanya. Apology was written in his eyes. Bakit? Tanong niya. Pwede bang mauna ka ng kumain? May nangyari kasi sa pinsan ko. I need to be there. I'm so sorry, Bella. Hingin pa umanhin nito. Pero babalik ako. Promise. Just wait for me here, okay? Tumango siya at pagkatapos ay umalis na ito. Lumipas ang 1 oras at hinintay pa rin ni Bella si Jake. Kanina pa siyang tapos kumain at nagsisimula ng lumamig ang paligid. Mukhang uulan pa yata at giniginaw na siya sa suot niya. Pero hindi pa rin ito bumalik. Naghintay pa uli siya ng 1 oras. Pero wala pa rin ito. Maya-maya pa ay lumapit na ang maternity sa kanya. Ma'am, pasensya na kung naistorbo kita pero hindi pa kasi nababayaran ng pagkain. Anito, saka inabot ang bill sa kanya. Halos himatayin siya sa laki ng babayaran niya. Hindi niya akalaing ganun kamahal ang pagkain doon. Pwede ba nahintayin ko na lang muna ang kasama ko? Sabi niya kasi babalik siya. May naasikaso lang. Pakiusap niya rito. Halos maiyak na siya. Minsan sa buhay niya ay hindi siya napahiya ng ganoon. Parang lulubog siya sa kinauupuan niya. Magsasalita na sana ang waitress nang sumulpot si Naomi. Nakakunot ang noon nito. You're still here? Akala ko kasama ka ni Jason na umalis kanina. Nagtatakang tanong nito. Sabi kasi niya may nangyari sa pinsan niya kaya umalis siya muna. Paliwanag niya rito. Biglang nagpalit na ekspresyon nito. Tila nagalit ito, saka binalingan ang waitress. Don't worry about the bill. Ako nang bahala roon. Tumango na lang ang waitress at iniwan sila. Thank you sa tulong mo, Nayo. Pasasalamat na rito. Hihintayin ko na lang si Jake dito. Umuwi ka na, hindi na babalik si Jake. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.